Anong gawin ko kuya ay hindi ko na maibalik ang lahat dahil kasal na ako. Nakatali na ako sa isang relasyon at kahit anong gawin ko ay hindi ko na kaya pang baguhin ang lahat. Willie, may itatanong pala ako sa iyo. Sabi sa akin ni Jane habang nag-uusap kami sa cellphone. Ano yon, Jane? Paano mo nga pala nalaman na mayroon akong asawa? Kay Jason, yung kaibigan natin, siya yung nagsabi sa akin na mayroon ka na rin asawa. At nasaktan ako nung nalaman ko na mayroon ka na rin kinakasama, pero sabi ko sa sarili ko okay na lang din yun. At least naging masaya ka na. Sabi ko sa kanya, kuya, alam mo, Willie, kung hindi mo sana ako niloko, kung hindi mo sana ako iniwan di sana tayo yung magkasama. Jane, tama na. Hindi ko na kaya pang marinig yan. At kung pwede huwag mo nang ulit-ulitin sa akin dahil sumasama lang yung loob ko. Totoo naman. Totoo naman na ikaw yung may kasalanan kung bakit naghiwalay tayo at ganito tayo ngayon. Okay. Ako naman talaga yung may kasalanan, pero huwag mo nang ulit-ulitin, please. Sabi ko sa kanya, kuya, na parang manghiyak-ngiyak na. Nangihinayang din kasi ako sa relasyon namin ni Jane dahil maasikaso ito, kuya, nung kami pa. Kahit ilang beses ko siyang niloko ay nagawa niya akong patawarin. Kahit ilang beses ko siyang sinaktan ay patuloy pa rin siyang nagmamahal sa akin. At masasabi kong sayang dahil yung ganyang klaseng babae ay pinakawalan ko pa. Sa huli nga talaga ang pagsisisi. Tama nga ang sinasabi nila na sa huli talaga ang pagsisisi at wala sa una. Ma-realize mo lamang ang iyong kasalanan kapag iyon ay tapos na at nangyari na. Patuloy pa rin na nagsusumbatan kami ni Jane sa cellphone, kuya. Parang mangyak-ngyak na ako noon nang sabihin ko sa kanya yung, Jane, pwede bang magpalikan tayo ulit? Oo, kuya. Nangasa ko na sabihin yun kay Jane. Dahil yun naman talaga ang nararamdaman ko at palagay ko hindi naman ako mahal ni Lina. Kaya naisip ko na balik ka na lamang si Jane kahit ako ay kasal na at may asawa na si Jane. Willie, nahihibang ka na ba? Hindi na tayo pwede dahil may asawa ka na at gano'n na rin ako, may kinakasama. Kaya hindi na pwede na magsama pa tayo. Kalimutan na lang natin ang isa't isa, Willie. Siguro nga tama yung sinabi mo na
hindi talaga tayo ang para sa isa't isa. Para bang tinutusok yung aking damdamin, kuya. Para bang tinutusok ng mga maraming karayom. Ang sakit damhin na saka mo lamang malalaman ang iyong mali kapag huli na. Saka mo lamang malaman ang iyong pagsisisi kapag huli na ang lahat. Paalam na, Willie. Hindi na ako muling tatawag sa iyo dahil next week babalik na ang aking asawa at hindi na akong pwedeng tumawag sa iyo. Ayusin mo ang pamilya mo. Huwag mong pabayaan na masira. At isipin mo palagi na mahal pa rin kita sa kabila ng nangyari. Kaya lang, wala na tayong magagawa Nangyari na. Hindi ko na napigilan, kuya, at tuloy na pumatak ang luha ko sa mga sinabi sa akin ni Jane. Tama siya. Kung hindi lang sana ako nagpadalos-dalos, kung hindi lang sana ako gumawa ng isang bagay para maghiwalay kami, ay di sana kami pa ang magkasama. Di sana kami pa ang nagsasama. Pwede naman tayong mag-usap, Jane, kahit patago lang. Sabi ko pa sa kanya dahil nung mga araw na yun, kuya, ay talagang desidido akong makipag-communicate ulit sa kanya at pumasok pa nga sa akin ang ideya na agawin ko siya muli sa kanyang kinakasama. Willie, hindi po pwede yun. Dahil paano pag mahuli tayo ng kinakasama ko? Mabuti ka. Malayo ka sa asawa mo. Yung sa akin, magkasama kami sa bahay kaya hindi malayo na mahuli niya ako. Kaya siguro ito na lamang ang last natin na pag-uusap. Jane, hindi. Sige. Papayag ako na ito na lang yung araw na last natin na pag-uusap, pero kahit anong mangyari ay hindi ko na babalikan si Lina. Sabi ko sa kanya, kuya, ano ka ba, Willie? Balikan mo ang asawa mo. May anak kayo. Ayusin niyo ang buhay niyo. Kawawa naman yung bata kapag lumaki na walang tatay. Hindi ko naman kasalanan to Kasalanan niya dahil ayaw naman niyang umuwi dito sa amin. Willie, kahit anong pang gawin mo, nandiyan na yan. Kaya harapin mo na lang. Pakita mo na lang sa kanya na mahal mo siya. Kaso, Jane, na-realize ko sa mga ginawa niya sa akin mas malayo ka pa rin sa kanya. Mas iba ka pa rin sa kanya. Ay naku, Willie, huwag mo na akong lokohin. Dahil kung totoo mo akong mahal, hindi mo ako ipagpapalit. Kung totoo mo akong mahal, Willie, hindi mo ako lulukuhin. Pero anong nangyari? Tumawag ka na lang sa akin? Kala ko'y babalik ka na.
Yun pala, tumawag ka lang para paalam na kinasal ka na. Alam mo ba yung nararamdaman ko nun, Willie, nung sinabi mo sa akin? Para akong bote na dinurog. Para akong nagkalasog-lasog na kristal sa pagkarinig ko nang sinabi mo na ikinasal ka na. Alam mo ba, iyak ako ng iyak nun. Halos hindi na ako kumakain nun at iyak lang ako ng iyak. Mabuti nga, nakaya ko. Samantala ikaw, masaya. Ako, pinagdusahan ko yun at iniyakan ko yun gabi-gabi. Sabi pa sa akin ni Jane, kuya, bagay na talagang labis ang pagsisisi ko sa aking sarili. Patawad muli, Jane. Alam ko na mahirap yung ginawa ko sa'yo pero hinihingihan ko ng tawad. Napatawad na kita, Willie, at ang totoo niyan tanggap ko na ang lahat. Tanggap ko na hindi tayo ang para sa isa't isa. Pero bakit ka pa tumawag sa akin? Gusto ko lang kumustahin ka. Siguro naman hindi naman masama yun dahil meron naman tayong pinagsamahan. Pero sana hindi ka na lang tumawag para hindi ka susumbatan ng konsensya mo. Hindi mo ma-realize na nanghihinayang ka sa akin. Oo, Jane, tama ka. Nagsisisi ako sa ginawa kong pagluloko sa iyo. At kung pwede ko nga lang ibalik ang lahat babalik ko. Kaso huli na, Willie. Huli na at hindi mo na may babalik ang lahat. Kaya harapin mo na lang yan kung ano yung andyan sa ngayon. Mag-iingat ka na lang palagi. At asahan mo na isasali kita sa panalangin ko. Kahit hindi man naging tayo, Willie, isasama pa rin kita palagi sa mga prayers ko. Patuloy na nga akong umiyak, kuya, habang nag-uusap kami ni Jane. At maya-maya pa ay ibinaba na niya ang phone. Sinubukan ko pa muli siyang tawagan, kuya, ngunit not attended na ang kanyang cellphone. Talagang pinatay na niya at hinayaan ko na lang din. Narespeto ko na lang din ang kanyang desisyon na hindi na kami mag-uusap. Ang totoo ay naka-phone book pa rin ang kanyang number sa cellphone ko hanggang ngayon. Pero dahil sa isang pangako sa kanya na hindi ko na siya aabalain, ay hindi ko na siya tinatawagan. Kung minsan nga, kuya, ay dumarating sa punto na parang natutokso ako at parang gusto ko siyang tawagan, ngunit hindi ko na ginagawa. Ayaw kong mag-away sila ng asawa niya. Ayaw kong dahil sa akin ay mag-away sila ng kanyang kinakasama. Naiwan ako, kuya.
Pagkatapos namin mag-usap ni Jane na tulala, umiiyak, sabi ko sa aking sarili ay ito na ang ganti ng aking pangluloko sa babae na labis akong minahal. Ito na ang ganti ng aking ginawang mali na desisyon. Ngunit sabi ko sa aking sarili ay tuluyan ko nang hiwalayan si Lina. Hindi ko na ipipilit ang aking sarili sa kanya kung talagang ayaw niya sa akin. Hanggang sa nakapag-decide ako, kuya, na umalis sa aking trabaho at pumunta ng Maynila dahil umaasa ako na doon sa Maynila ay magtagpo pa rin kami ni Jane. Nakagawa ako ng isang desisyon sa aking sarili. Sabi ko ay pupunta ako sa bahay nila Lina at para makita ko ang aking anak na noon ay nag-iedad na ng 2 taon mahigit. Gusto ko na makita siya, kuya, bago man lang ako umalis papunta ng Maynila. At nung pumunta nga ako sa bahay nila, natatnan ko na andyan si Lina sa kanilang bahay at ang aking anak ay wala. Tinanong ko siya kung saan ang aming anak. Sabi daw niya ay dinala daw ng tita. Nag-outing daw sila at isinama daw niya ang bata. Pinatawagan ko ang aking hipag, kuya, at pinabalik ko ang bata para makita ito. Pagdating ng aking anak, kuya, sa bahay ay nasaktan ako dahil gusto ko sana siyang hawakan at yakapin, ngunit umiiyak ito at ayaw niyang lumapit sa akin. Bagay na kinadurog ng aking puso. Masakit isipin na ang aking anak ay ayaw lumapit sa akin. Ngunit hindi ko naman masisi, kuya, na ayaw niya lumapit sa akin dahil hindi naman siya nasanay sa akin. Kahit sinasabi pa ni Lina na ako ang kanyang papa, ngunit ayaw pa rin niyang pumunta at magpakarga sa akin. Iyak lang ito ng iyak. Ayaw umalis sa mama niya. Hindi ko may paliwanag ang aking nararamdaman, kuya, ngunit nalulungkot ako na natutuwa. Nalulungkot dahil sa ideya na yun na lamang ang huling pagkikita namin ng aming anak dahil aalis na ako papuntang Maynila. Natuwa ako dahil malaki na siya at kahit otal-otal ay nagsasalita na ito. Ang balak ko sana noon, kuya, ay hindi naman ako magtagal sa bahay nila Lina. Ang balak ko ay kinahapunan ay aalis na rin ako pabalik sa amin at para makapaghanda na papunta ng Maynila. Ngunit habang nag-iisip-isip ako, kuya, kung tutuloy ko nga ba ang aking balak na pumunta ng Maynila ay
Napag-isip-isip ko at naawa ako sa aking anak. Paano na lang kung iiwanan ko ito? Paano na lang kung pupunta na ako ng Maynila? Sigurado, hindi na kami nito magkikita kahit kailan dahil sa malayo na ako. Kinausap ko si Lina, kuya, tungkol sa aming relasyon. Sinabi ko rin sa kanya na kaya lang ako pumunta dito dahil gusto ko makita sa huling pagkakataon ng aming anak dahil luluwas na ako papunta ng Maynila. Habang nagsasalita ako nun, kuya, ay hindi man lamang umiimik si Lina at nakikinig lamang sa aking mga sinasabi. Tinanong ko siya. Pinapili ko siya kung ano ang mas gusto niya. Yung bang lalayo na lamang ako sa kanila o manatili ako doon sa kanila. Sinagot niya ako ng kung dito ka, Willie, okay din. Pero kung wala ka, okay lang rin. Lina, pwede bang sagutin mo ako ng tama? Yung sa akin lang sana gusto ko na mabuo tayo. Alang-alang sa bata. Kawawa kasi yung bata. Alam mo, aalis na talaga sana ako papunta ng Maynila pero naawa ako bigla sa bata. Kaya, ano ba, aayusin ba natin o hindi? Sabi ko sa kanya, kuya, ikaw kung anong gusto mong gawin. Pero kung ikaw tatanungin ko, ano yung gusto mo? Di kung ano yung gusto mo, bahala ka. Sabi niya sa akin, wala akong makuhang sagot. Wala akong matinong sagot na makuha sa kanya, kuya, sa aming pag-uusap. Hindi ko alam kung talagang dinadaig lang siya ng pride niya or talagang wala ng pagmamahal si Lina para sa akin. Habang nakaupo ako sa bahay nila at nag-iisip at malapit nang maghapon para ako ay umalis, napag-isip-isip ko, kuya, na hindi na lang tutuloy. Nanaig yung awa at pagmamahal ko sa aking anak. Kaya napagdesisyonan ko na ayusin nga ang aming pamilya. Sabi ko sa aking sarili ay, total, kahit anong gawin ko ay wala rin naman akong magagawa. Kasal na kami at nakatali na ako sa kanya at hindi ko na pa kayang ibalik ang lahat. Kaya alang-alang sa aking anak, kuya, ay nagbago ang aking desisyon. Ang aking desisyon na pagpunta sana sa Maynila ay hindi ko na tinuloy. Napagdesisyonan ko, kuya, na doon na lamang mamalagi sa lugar ni Lina at maghahanap na lang ako ng trabaho nang sa ganun ay makapiling ko ang aking anak. Medyo magulo ang aking isip noon dahil iniisip ko si nanay na aking iniwan doon sa bahay. Kawawa naman. Paano na lang kaya siya na wala na ako doon? Hindi ko naman kasi, kuya, inasahan na
magbago ang aking desisyon nung makita ko ang aking anak. Ang totoo nga pagpunta ko sa bahay nila Lina, wala akong dinalang gamit ni isa dahil buo na talaga ang pasya ko na pumunta ako ng Maynila. Ngunit nung nakita ko ang aking anak ay nanaig ang aking pagkaama at naawa ako sa bata kapag iwanan ko ito. Nanatili nga ako sa bahay nila Lina kuya at doon na lang ako naghanap ng trabaho. Kahit wala akong mga kakilala doon sa lugar na yun, ay pinilit kong maghanap ng trabaho alang-alang sa aking anak. At sa awa ng Diyos ay hanap naman ako ng trabaho. At nung nagsasama na kami ni Lina doon sa bahay nila kuya, ay ramdam ko pa rin na nanglalamig si Lina sa akin. Sa pagpasok ko sa trabaho ay hindi man lang niya inaayos ang aking mga damit. Hindi man lang niya ako inaasikaso. Kahit pa sa pagdating ko galing ng trabaho ay wala pa rin. Sa pagpasok ko sa trabaho ay nakahiga pa ito at tulog. Sa pagdating ko naman mula sa trabaho ay kung hindi tulog ay nakaupo lamang ito at parang walang pakialam na nandyan ako sa bahay nila. Yun pang tipo na nandyan ako pero parang wala naman. In short kuya ay dirididma lang niya ako sa bahay. Masakit isipin na ganon. Pero alang-alang sa akin anak ay tiniis ko ang lahat kuya. At sa hindi inaasahan, dahil pinilit kong ayusin ang aming relasyon ay may nangyari ulit sa amin. Hindi ko alam kuya kung napilitan lamang si Lina noon, pero may nangyari sa amin. Halata ko naman nung may nangyari sa amin kuya na parang hindi niya ito kagustuhan. Kaya lang wala siyang magagawa dahil siguro sabi niya sa sarili niya ay asawa ko pa rin siya. Sa hindi inaasahan kuya ay nabuntis muli ito. Nabuntis muli ito ng sabihin natin na hindi sana dapat pero nabuntis ko siya ulit. Doon kuya ay inayos ko ang lahat. Inayos ko ang aking trabaho para may pakita ko sa kanya na ginagawa ko ang lahat para magkaayos lamang kami. Pinapakita ko sa kanya na ginagawa ko ang lahat para maging maayos ang aming relasyon muli. Ngunit ganoon pa rin kuya, nag-aaway pa rin kami palagi kahit na andyan na ako nakatira sa bahay nila. Dahil yun bang tipo na nandyan nga ako sa bahay nila pero parang wala naman. In short kuya ay malamig ang kanyang pakikitungo sa akin. Ngayon kuya ay andito pa rin ako sa lugar nila Lina.
At ang totoo ay nakapanganak na ito ng pangalawang anak namin. Ngunit hindi ko pa rin masasabi na ayos na ang relasyon namin dahil ganun pa din, palagi pa rin kami nag-aaway. Pero para na lamang sa aking mga anak ay ginagawa ko ang lahat na pakikisama sa kanya. Dati, hindi ko kaya bumaba ng aking pride. Pero ngayon, ibinababa ko na kuya, alang-alang sa aming mga anak. At kung ano man ang kakahantungan ng aming relasyon ni Lina, ayun ang hindi ko alam. Dinadalangin ko na lamang sa Panginoon na tulungan niya ako sa aming relasyon ni Lina. Kung ano man ang mangyari sa bandang huli ng aming relasyon, ay ang Diyos na lang ang bahala. Hanggang dito na lamang kuya ang aking sulat at maraming salamat sa pagbasa. Sana ay nakabigay ito inspirasyon at leksyon sa mga kagaya kong nakakaranas ng ganitong klaseng problema. At sa mga binata at dalaga pa dyan, sa mga single pa, ito lamang ang masasabi ko. Bago kayo pumasok sa isang estado ng pamumuhay na kung saan ay ang magpapakasal, siguraduhin ninyo ng inyong siguraduhin ninyo na ang inyong papakasalan ay talagang kinilala ninyo ng gusto at mahal ninyo ang bawat isa. Dahil kapag kayo ay kinasal na, wala nang atrasan kahit ano pa ang mangyari. Maraming salamat sa inyong pagbasa. Lubos na gumagalang, Willie. Ay, nakakalungkot naman ang sulat ni Willie. Ngunit ito muna ang mahiwagang tanong para sa kwento na ito. Sino ang pangalan ng ex ni Willie? Again, sino ang pangalan ng ex ni Willie? I-comment lamang ang sagot at manalo ng 500 pesos hanggang 1,000 pesos. Hanggang sa muli, bye-bye.